Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang overseas Filipino worker na nagsakripisyo sa ibang bansa sa loob ng maraming taon upang maipagkaloob ang magandang buhay sa kanyang ama. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa sarili nilang tahanan, isang nakakapanindig balahibong lihim at napakasakit na katotohanan ang bubungad sa kanya. Isang eksena na kailanman ay hindi niya inasahang makikita sa mismong bakuran ng taong pinagkakatiwalaan niya ng buhay ng kanyang magulang. Ano kaya ang misteryong nagtatago sa likod ng pintuan ng kanilang bahay? At ano ang tunay na dahilan kung bakit nagawa ang isang bagay na halos hindi kayang tanggapin ng sinumang anak? Kaya naman bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba ako makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa maingay at abalang lungsod ng Calamba, Laguna, tahimik na naglalakad ang isang lalaking may bitbit na malaking balikbayan box at dalawang maleta. Siya si Matmat, 30 taong gulang at 3 taong nagtrabaho bilang isang construction foreman sa bansang Qatar. Ang simoy ng hangin sa Calamba ay nagdala sa kanya ng sari-saring alaala. Doon siya lumaki, doon siya natutong mangarap, at doon din sa bayang iyon unti-unting nadurog ang kanyang pamilya noong bata pa siya. Sa wakas, nakauwi na rin ako. Calamba, napakalaki na ng pinagbago mo. Sana ganon din ang buhay namin ni tatay. Bulong ni Matmat sa kanyang sarili. Hindi naging madali ang buhay para kay Matmat. Noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, isang trahedya ang gumimbal sa kanilang tahanan. Ang kanyang ina ay pumanaw dahil sa isang matinding aksidente sa kalsada habang pauwi mula sa pagtitinda sa palengke. Mula noon, ang kanyang ama na si Mang Romano ang nag-iisang nagpalaki sa kanya. Si Mang Romano ay isang masipag na karpentero. Kahit salat sa pera, ginawa nito ang lahat upang mapakain, mapag-aral at maitaguyod si Matmat. Dahil sa labis na pagmamahal sa ama, nang makatapos ng vocational course si Matmat ay nagsumikap siyang makapag-ibang bansa upang mabigyan ng kaginawaan ang matanda. Lalo na't nagkakaedad na ito at nag-uumpisa ng maging makakalimutin. Dahil walang ibang kamag-anak sa Calamba na pwedeng mag-alaga kay Mang Romano habang nasa abroad si Matmat, ipinagkatiwala niya ang ama at ang kanilang bahay sa kanyang kinakapatid at matalik na kaibigan mula bata na si Carding, kasama ang asawa nitong si Marites. Buwan-buwan, nagpapadala si Matmat ng mahigit 30,000 piso para sa pagkain, gamot at allowance ni Carding bilang kapalit ng pag-aalaga sa kanyang tatay. Habang nakasakay sa tricycle patungo sa barangay kung saan nakatayo ang kanilang lumang bahay, nakaramdam ng kaunting kaba si Matmat. Naalala niya ang mga nakaraang buwan. Tuwing tumatawag siya sa telepono, laging may dahilan si Carding kung bakit hindi makakausap si Mang Romano. 3 buwan bago ang kanyang pag-uwi, nag-umpisa ang kakaibang pakiramdam ni Matmat. Bro, kamusta na si Tatay Romano dyan? Pwedeng makausap? Nakabidyo call ako ngayon. Matmat, pasensya ka na. Katutulog lang ng Tatay Romano mo. Alam mo naman yung gamot na ibinigay ng doktor, pampatulog talaga para makapagpahinga ang isip niya. Mabuti naman siya. Huwag ka mag-alala. Malakas kumain. Ganun ba? Sige. Bukas ng umaga, tatawag ako uli bago ako pumasok sa site. Miss na miss ko na si tatay. Sige. Ipaparating ko sa kanya. Basta yung padala mo Medyo nagmahal kasi ang bilihin dito ngayon. Flashback sa dating tawag ni Matmat. Ang ganitong usapan ay naulit ng paulit-ulit sa loob ng 3 buwan. Laging natutulog si Mang Romano
o kaya ay dinala daw sa palengke o kaya naman ay naliligo. Dahil sa labis na pag-aalala, nagdesisyon si Matmat na mag-file ng emergency leave at umuwi sa Pilipinas nang hindi nagseseryoso ng abiso kina Carding. Ang alam lang na mag-asawa ay sa susunod na buwan pa ang uwi niya. Bumaba si Matmat sa tapat ng kanilang bakuran. Ang lumang wooden fence ay napalitan na ng simento. Bagay na natutuwa siyang makita dahil ibig sabihin ay ginamit talaga ang perang pinapadala niya. Ngunit kapansin-pansin na napakatahimik ng buong paligid. Ang gate ay nakalapat lamang ngunit hindi nakatrendas ng kalawanging rehas. Tuloy-tuloy na pumasok si Matmat sa bakuran habang hila-hila ang kanyang maleta. Tatay! Carding! Martes! Nandito na ako! Surprise! Walang sumasagot mula sa loob ng pangunahing bahay. Narinig lamang niya ang tunog ng telebisyon na napakalakas mula sa sala. Dahan-dahang lumapit si Matmat sa pintuan at pumasok. Nakita niya ang sala na malinis. May bagong sofa at malaking smart TV. Ngunit walang tao doon. Naunahan yata ako sa palengke ng mga tuwa. Naglakad siya patungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Ngunit bago pa siya makatungtong sa kusina, nakarinig siya ng isang mahinang kaluskos mula sa likod ng bahay. Sa may bodega kung saan dati itinatago ng kanyang ama ang mga kagamitan sa pagkakarpintero. Ang tunog ay parang isang taong humihingi ng tulong ngunit napakahina ng boses. Sino yan? Carding, ikaw ba yan? Walang sumagot. Ngunit nasundan ito ng isang tunog ng bakal na nag-uumpugan. Ang kanyang puso ay nag-umpisang tumibok ng mabilis. May kung anong kabog sa kanyang dibdib na nag-uutos sa kanya na pumunta sa likod ng bahay. Ibinaba ni Matmat ang kanyang mga bag at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto sa kusina na papunta sa likod ng bakuran. Ang pinto ay gawa sa kahoy at may maliit na salamin. Nang sumilip siya sa salamin, nakita niyang nakabukas ang maliit na ilaw sa bodega. Ibinukas niya ang pinto. Ang hangin sa labas ay mabigat at may amoy na tila hindi naaalagaan ang lugar. Sa gilid ng bodega, may isang malaking istruktura na nakatakip ng lumang tarpaulin. Lumapit si Matmat. Habang lumalapit siya, mas lumilinaw ang tunog ng mahinang pag-ubo at ang kalansing ng chain o kadena. Tatay! Inabot ng kanyang kamay ang gilid ng tarpaulin at mabilis itong hinawi. Sa paghawi ng tarpaulin, natigilan si Matmat. Parang uminto ang ikot ng mundo para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa labis na pagkagulat at ang panga niya ay halos malaglag sa hindi kapanipaniwalang eksenang bumungad sa kanya. Sa gitna ng maraming bakuran, nakatayo ang isang napakalaking kulungan ng aso na gawa sa makapal na bakal at may kalawang. At sa loob ng maraming kulungan ng aso, nakasiksik sa sulok ang isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay mahaba, magulo at napuno na ng alikabok. Ang kanyang mga damit ay punit-punit at halos hindi na makilala dahil sa dumi. Nakatali ang kanyang isang paa sa isang bakal na kadena na nakakabit sa sulok ng bakal na kulungan. May isang plastik na mangkok sa kanyang harapan na may laman na tila panis na kanin at kaunting sabaw. Nang marinig na matanda ang yabag at ang paghawi ng tarpaulin, dahan-dahan itong nag-angat ng ulo. Ang mga mata nito ay nanlalalim at puno ng takot. Siya si Mang Romano, ang amang nagpakahirap para palakihin si Matmat at ang amang ipinagkatiwala sa mga taong inakalang pamilya. Tatay! Tatay! Diyos ko! Tatay, anong nangyari sa'yo? Napalood si Matmat sa maraming lupa sa harap ng kulungan. Ang kanyang puso ay parang pinupunit sa sobrang sakit at galit. Hindi siya makapaniwala nang amang pinalaki siya ng may dignidad ay nakakulong sa lugar na para lamang sa hayop.
Inabot ni Matmat ang bakod ng kulungan at tinawakan ng kamay ng kanyang ama. Ang mga kamay ni Mang Romano ay napakatuyo, malamig at nanginginig. Huwag! Huwag niyo po akong saktan! Kakainin ko na po! Huwag niyo po akong paluin! Tatay, ako to si Matmat. Anak mo, nakauwi na ako mula sa abroad. Tay, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Nang marinig ni Mang Romano ang pangalang Matmat, natigilan ang matanda. Dahan-dahan siyang lumapit sa rehas ng kulungan. Inilapit niya ang kanyang muka at tinitigan ng mabuti si Matmat. Ang mga mata ng matanda na kanina ay puno ng takot ay biglang napuno ng luha. Matmat! Anak! Ikaw na ba yan? Matmat! Dumating ka na! Nagbalik ka na, anak! Opo, tay. Ako to. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Sinong gumawa sa'yo nito? Nasaan si Nakarding? Anak, ilabas mo ako rito. Malamig dito sa gabi. Natatakot ako. Pagod na ako, Matmat. Hinalukay agad ni Matmat ang kanyang bulsa upang maghanap ng anumang pambukas sa rehas. Ngunit nakapadlak ito ng matibay. Napatingin siya sa paligid at nakakita ng isang malaking iron pipe na nakasandal sa bodega. Sa sobrang galit at desperasyon, kinuha ni Matmat ang bakal at buong lakas na pinukpok ang padlak ng kulungan. Ang bawat ampas ng bakal ay tila basigaw ng galit ni Matmat para sa kawalang katarungang ginawa sa kanyang ama. Sa ikatlong ampas, nasira ang lumang padlak at bumukas ang pinto ng kulungan. Mabilis na pumasok si Matmat sa loob. Inalis ang kadena sa paa ng ama at niyakap ito ng napakaigpit. Amoy na amoy ang dumi at pawis, ngunit wala itong pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya ay maipagtanggol ang kanyang magulang. Patawarin mo ako, tay. Patawarin mo ako kung naiwan kita sa mga demonyong yun. Akala ko inaalagaan ka nila. Pinapadalan ko sila ng pera buwan-buwan para sa'yo. Walang binibigay sa akin, anak. Pag alis mo, sa loob ng bahay pa ako natutulog. Pero nung nagsimula ako maging makakalimutin, ginawa nila akong katulong. Nung mahina ako at hindi na makapagtrabaho, dito na nila ako inilagay. Kapag may pumupunta sa bahay, tinatakpan nila tong kulungan ng tarpaulin. Nanggigil sa galit si Matmat. Ang mga taong pinakain at tinulungan ng kanyang pamilya noon, ang kinakapatid na itinuring niyang tunay na kapatid, ay nagawa ang ganitong kahayupan sa kanyang ama dahil lamang sa pagiging makakalimutan nito at para maibulsa ang perang pinapadala niya galing abroad. Inakay ni Matmat ang kanyang ama palabas ng kulungan. Lubhang mahina si Mang Romano dahil sa kawalan ng sapat na pagkain at nutrisyon. Dinala siya ni Matmat sa loob ng bahay. Inupuan sa sopa at pinaligo ng maayos bago bihisan ng malinis na damit. Habang pinapakain ni Matmat ang kanyang ama ng mainit na sopa sa kusina, narinig nila ang pagbukas ng gate sa labas. Narinig ang mga boses ng dalawang taong tumatawa habang pumasok sa bakuran, sina Nakarding at Marites. May bitbit silang mga bag ng paninda at mga bagong biling kagamitan mula sa mall. Nako, Carding, sabi sa iyo kasya pa sa padala ni Matmat yung bagong aircon na binili natin. Sabi niya sa chat, next month pang uwi niya. Kaya marami pa tayong makukuha pera sa susunod na padala. Hayaan mo yun. Malay ba nung tangang yun na yung matanda niyang ama ay pinapakain lang natin ang tira-tira sa likod. Isang buwan na lang, mamamatay na rin siguro yung matanda sa cold weather dyan sa bodega. Narinig ng buong linaw ni Matmat ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Nakarding at Marites. Ang kanyang dugo ay kumukulo sa sobrang galit. Nanlalamig ang kanyang mga kamay habang itinabi ang mangkok ng sopas at dahan-dahang tumayo mula sa mesa. Pumasok si Nakarding at Marites sa pinto ng kusina habang nagtatawanan. Ngunit bigla silang natigilan nang makita ang isang lalaking nakatayo sa dilim ng sala. Nakatitig sa kanila ng napakasama.
Nalaglag ang mga bitbit na bag ni Marites sa sahig. Namutla si Carding at tumatak ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa pagpasok ni Carding at Marites sa pinto ng kusina, tila huminto ang oras. Ang halakhak na bumatay sa kanilang mga labi ay mabilis na napalitan ng matinding gulat at takot. Ang mga shopping bag na naglalaman ng mga mamahaling gamit, mga gamit na binili mula sa perang pawis at dugo ng isang OFW ay natapon sa simento. Nakatayo sa kanilang harapan si Matmat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. At ang kanyang dalawang kamay ay nakakuyom ng napakaigpit na halos mamuti ang mga kasukasuan. Sa likod niya, sa may mesa, ay nakaupo si Mang Romano na nakadamit na ng malinis ngunit halatang nanginginig pa rin sa trauma. Matmat, bakit nandito ka na? Ang akala namin sa susunod na buwan pang uwi mo mula sa Qatar. Matmat? Ikaw pala yan, Irog. Nako, bakit hindi ka man lang nagsabi para sinundo ka namin sa airport? Nagulat naman kami sa'yo. Bakit Marites? Nagulat ba kayo dahil hindi nyo napagandaan ang pagtatakip sa kabastusan nyo? Nagulat ba kayo dahil nahuli ko kung paano nyo itinuring na parang hayop ang tatay ko? Lumingon si Carding sa pinto patungo sa likod ng bahay at nakitang nakabukas ang bodega. Ang lumang tarpaulin ay nakahawi na at ang nasirang padlak ng kulungan ay nakakalat sa lupa. Doon na-realize ng mag-asawa na wala na silang maitatanggi pa. Matmat, magpapaliwanag kami. Huwag mong masamay ng nakita mo. Ginawa lang namin yun para sa kapakanan ng tatay Romano mo. Alam mo namang ulyanin na siya, di ba? Padaloy-daloy siya sa kalsada. Nakakagulo sa mga kapitbahay. Nag-aalala lang kami na baka kung mapano siya kaya kailangan namin tsakin na ligtas siya sa likod. Ligtas? Sa kulungan ng aso. Sa gitna ng dumi at kalawang. Nakakadena ang paa. Yan ba ang tawag niyo sa pag-aalaga? Nagpapadala ko ng 30,000 piso buwan-buwan sa inyo. Saan napunta ang perang yon? Napatingin si Matmat sa mga bag na natapon sa sahig. Lumabas mula sa mga plastic bag ang mga mamahaling damit, mamahaling sapatos at resibo ng bagong bili na aircon. Napayuko si Marites sa iya habang sinusubukang itago ang mga resibo gamit ang kanyang paa. Ipinagkatiwala ko sa inyo natitira kong pamilya sa mundo. Tinanggap ko kayo rito sa bahay nang walang bayad. Pinakain ko kayo gamit ang pera ko sa abroad. Pero anong ginawa niyo sa tatay ko? Pinakain niyo ng panis na pagkain habang kayo'y nagsasaya sa perang pinaghirapan ko. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Matmat. Hindi mo alam kung gaano kahirap mag-alaga ng matandang ulyanin. Araw-araw kaming naaabala. Kasalanan ba namin na matigas ang ulo ng tatay mo? Kulang pa nga yung 30,000 piso mo sa perwisyo na ibinibigay niyan sa amin. Sa sobrang kapal na mukha ng pananalita ni Marites, hindi na nakapagpigil si Matmat. Lumapit siya at buong lakas na itinulak si Carding patungo sa pader. Nabangga si Carding sa pader at napahawak sa kanyang dibdib. Kapag may nangyaring masama sa tatay ko, sisiguraduhin kong sa kulungan ng presinto kay babagsak. Mga walang utang na loob. Mga demonyo kayo! Subukan mo, Matmat. Bahay rin namin to ngayon. Matagal ka ring nawala. Kung gusto mo, kunin mo na yung tatay mo at umalis kayo rito. Pero wag mo kaming pagbintangan ng ganyan dahil wala kang ebidensya sa mga sinasabi mo. Sa gitna ng sigawan at matinding tensyon sa loob ng bahay, hindi na malaya na mag-asawa na ang lakas ng kanilang mga boses ay umaabot na sa kalsada. Ang mga kapitbahay na matagal nang naghihinala sa mga aksyon ni Carding at Marites ay nag-umpisa nang mag-usisa at lumapit sa gate ng bakuran. Ilang sandali pa, isang matandang kapitbahay na si Aling Rosa na matalik na kaibigan ng pumanaw na ina ni Matmat ang pumasok sa bakuran kasama ang dalawang kagawad ng barangay. Matmat! Matmat! Ikaw ba yan? Naririnig namin ang sigawan sa labas. Anong nangyayari rito? Nang makita ni Aling Rosa si Mang Romano na nakaupo sa mesa,
Pumayat ng gusto, may mga pasa at bakas ng kadena sa paa. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib sa labis na pagkagulat. Diyos ka! Romano, anong nangyari sa'yo? Matmat, totoong-totoo nga ang hinala namin. Ilang buwan na naming hindi nakikita ang tatay mo sa labas. Tuwing nagtatanong kami kina Karding, ang laging sagot nila ay nasa ospital daw o kaya natutulog. Kapitan, kagawad, tingnan niyo po ang ginawa nila sa tatay ko. Ikinulong nila sa kulungan ng aso sa bodega sa likod. Pinabayaan at pinalamo ng panis. Nagkatinginan ang dalawang kagawad. Ang isa sa kanila ay mabilis na pumunta sa likod ng bahay upang tingnan ang bodega. Pagbalik ng kagawad, bakat sa mukha nito ang matinding galit at pagkadismaya. Nakita ko ang kulungan sa likod. May kadena pa at maraming kainan ng aso. Karding, Martes, hindi lang to simpleng away pamilya. Ito ay matinding pang-abuso sa isang senior citizen at may kapansanan. Kagawad, hindi po totoo yan. Nagmamagandang loob lang po kami. Napatuloy si Tatay Romano. Tumahimik ka, Marites. May resibo ako ng lahat ng padala ko sa inyo. May ebidensyang katawan ng tatay ko. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyo ang bawat araw na pinahirapan yung magulang ko. Ngunit bago pa makapagsalita ang mga kagawad para arestuhin ang dalawa, biglang humawak sa dibdib si Mang Romano. Nagsimula siyang huminga ng malalim at mabilis habang nanlalabo ang kanyang mga mata. Matmat, ang dibdib ka. Matmat! Napalingon si Matmat sa ama. Ang mukha ni Mang Romano ay namumutla at pinawisan ng malamig. Sa sobrang matinding emosyon at trauma sa ginagawang gulo sa kanyang harapan, biglang bumagsak ang katawan ng matanda mula sa upuan. Tatay! Tatay! Gumising ka! Tulungan niyo kami! Tumawag kayo ng ambulansya! Bumagsak sa semento ang nawala ng malay na katawan ni Mang Romano. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit ang dalawang kagawad upang tulungan si Matmat na buhatin ang kanyang ama. Ang buong paligid ay napuno ng takot at pag-aalala habang si Matmat ay umiiyak at patuloy na tinatawag ang pangalan ng matanda. Tatay! Gumising ka, tay! Pakiusap! Huwag mo akong iiwan! Kakauwi ko lang, tay! Lumaban ka! Sa tulong ni kagawad at ng ilang kapitbahay, naisakay si Mang Romano sa patrol car ng barangay upang mabilis na madala sa pinakamalapit na ospital sa Kalamba. Bago umalis ang sasakyan, pinalibutan na ng mga galit na kapitbahay sina Karding at Marites upang hindi makatakas ang mga ito habang hinihintay ang pagdating ng mga pulis. Sa ospital, agad na dinala si Mang Romano sa emergency room. Sa labas ng pintuan, hindi mapakali si Matmat. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Nakatitig sa kanyang mga kamay na may bakas pa ng alikabok at dumi mula sa bodega kung saan ikinulong ang kanyang ama. Lumipas ang 2 oras na tila ba walang katapusang paghihintay. Maya-maya pa, lumabas ang doktor mula sa emergency room at lumapit kay Matmat. Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente? Opo, Dok. Ako po ang anak niya. Kamusta pong tatay ko? Ligtas na po ba siya? Ligtas na ang ama mo sa kasalukuyan. Ngunit napakahina ng kanyang katawan. Nagkaroon siya ng matinding mild heart attack dahil sa matinding stress at takot. Bukod doon, nakita namin sa pagsusuri na may matinding malnutrition siya, dehydration, at mga lumang pasa sa katawan. May mga sugat din sa kanyang paa na nanggaling sa matagal ng pagkakagapos o pagkakadena. Napapikit si Matmat sa sobrang sakit ng kanyang narinig. Ang bawat salita ng doktor ay parang patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Kailangan siyang manatili rito sa ospital para sa maayos na gamutan at upang mamonitor ang kanyang puso at mental health. Kailangan niya ng matinding pahinga at pagmamahal. Gagawin ko po ang lahat, Dok.
ibibigay ko po ang lahat ng kailangan niya. Maraming salamat po. Nang makapasok si Matmat sa kwarto ni Mang Romano, nakita niya ang ama na nakakabit sa dextrose at monitor. Kahit namumutla pa rin, may kaunti na itong kulay sa muka at tahimik na natutulog. Lumapit si Matmat, lumuhod sa gilid ng kama at tinawakan ang kamay ng ama. Hindi ko nahayaan na saktan ka pa ng kahit sino, Tay. Pagbabayaran nila ang lahat ng ginawa nila sa iyo. Sisiguraduhin kong mabubulok sila sa kulungan. Kinabukasan, habang binabantayan ng isang kakilalang nurse ang kanyang ama, pumunta si Matmat sa headquarters ng Calamba City Police Station. Kasama niya si Aling Rosa at ang 2 kagawad ng barangay na tumayong mga testigo sa ginawang pang-aabuso ni Carding at Marites. Dala rin ni Matmat ang medical certificate mula sa ospital, ang mga larawan ng kulungan ng aso at kadena, pati na rin ang mga resibo at bank transfer records ng perang ipinapadala niya mula sa Qatar para sa maintenance at pangangalaga ng kanyang ama. Sa loob ng interrogation room, nakaupo si Carding at Marites na nakapasa na sa kustodiya ng mga pulis. Wala nang dating tapang na mag-asawa. Kapwa sila nakatungo at nanginginig sa takot. Mr. Carding at Mrs. Marites, batay sa mga ebidensya, medical report, at payag ng mga testigo, formal na kayong sasampahan ng mga kasong Senior Citizen Abuse o Violation of Republic Act 9994, serious physical injuries, at theft or estafa para sa pagbubulsa ng perang para sa pasyente. Matmat, parang awa mo na bro. Patawarin mo kami. Nagkamali kami. Huwag mo kaming ipakulong. Magkapatid ang turingan natin mula bata, di ba? Matmat, magbabayad kami ng danyos. Ibabalik namin ang lahat ng pera mo. Huwag mo lang kaming ipakulong. Pakiusap. May mga anak din kami. Naisip niyo bang pagiging magkapatid natin nung itinapon niyo ang tatay ko sa kulungan ng aso? Naisip niyo bang pamilya niyo nung pinakain niyo siya ng panis habang nagpapakasasa kayo sa pera ko? Walang nakasagot kina Carding at Marites. Nanginig ang kanilang mga labi habang patuloy ang pag-iyak sa iya at takot. Matagal ako nagpakahirap sa ibang bansa. Nagtiis ng lungkot at pagod para lang maibigay ang magandang buhay sa tatay ko. Pero ginawa niyo siyang parang basahan. Hindi ko kayo papatawarin. Ang batas na ang bahala sa inyo. Nilagdaan ni Matmat ang apidabit at ang formal na demanda laban sa mag-asawa. Pagkatapos ng proseso, inakay na ng mga pulis sina Carding at Marites patungo sa detention cell. Ang mga pangarap na mag-asawa na mabuhay ng marangya gamit ang pera ng iba ay naglaho na parang bula at pinalitan ng rehas ng tunay na kulungan. Bumalik si Matmat sa ospital ng may magaan ngunit may determinadong pakiramdam. Nang pumasok siya sa silid, nakita niyang gising na si Mang Romano at nakatingin sa bintana kung saan sumisikat ang araw. Matmat. Tay, ligtas na tayo. Wala nang mananakit sa iyo kailanman. Tapos na ang bangungot. Samantala, lumipas ang 3 linggo ng tuloy-tuloy na gamutan at pangangalaga sa ospital. Sa bawat araw na lumipas, unti-unting bumabalik ang sigla sa katawan at mukha ni Mang Romano. Sa tulong ng tamang nutrisyon, mga gamot, at higit sa lahat, ang walang sawang pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang anak na si Matmat. Muling sumilay ang ngiti sa mga labi ng matanda. Ang mga sugat at pasa sa kanyang katawan ay gumaling na. At ang takot sa kanyang mga mata tuwing nakakarinig ng kaluskos ay unti-unti na ring napalitan ng kapayapaan. Tay, balita ng doktor ngayon. Pwede ka nang lumabas. Makakauwi na po tayo. Anak, babalik ba tayo sa bahay na yon? Baka bumalik si Carding. Huwag ka na mag-alala, tatay. Hindi na tayo babalik sa lumang bahay na yon. Naibenta ko ng right ng lupang yon para makabili tayo ng bagong maliit na bahay sa kabilang bayan.
mas malapit sa kalikasan, tahimik at walang alaala ng nakaraan. At sina Carding at Marites, nakakulong na po sila. Hindi na sila makakalabas sa loob ng napakahabang panahon. Nakahinga ng maluwag si Mang Romano at yumakap sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ng matanda na tunay na ligtas na siya. Hindi na nagdalawang isip si Matmat. Nagpasya siyang hindi na muling babalik sa Qatar para magtrabaho. Sa tulong ng kanyang mga naipon mula sa 3 taong pagiging foreman sa abroad, nagtayo si Matmat ng isang maliit ngunit maunlad na hardware at construction supply business sa kanilang bagong bayan sa Laguna. Dahil dito, hindi lamang niya naibibigay ang mga pangangailangan nila araw-araw, kundi nakakasama at nababantayan pa niya ang kanyang ama sa bawat sandali ng buhay nito. Samantala, makalipas ang 6 na buwan. Sa isang simpleng kwadradong beranda ng kanilang bagong bahay sa Laguna, nakaupo si Mang Romano sa isang rocking chair habang umiinom ng mainit na tsaa. Ang paligid ay napapalibutan ng mga halaman at bulaklak. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Matmat habang nagbabasa ng mga kontrata para sa kanyang negosyo. Matmat, anak, salamat sa lahat. Kung hindi ka dumating noong araw na yon, baka hindi ko na naabutan ng ganitong kagandang umaga. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, tatay. Nung bata ako, nung nawala si nanay, hindi mo ako pinabayaan po. Nagpakahirap ka bilang karpentero para lang makatapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang lahat ng mayroon ako ngayon ay dahil sa sakripisyo mo. Ang alagaan ka at mahalin sa iyong pagtanda ang pinakamalaking responsibilidad at karangalan ko bilang iyong anak. Nabalot ng matinding emosyon at pagmamahal ang buong tahanan ni Matmat at Mang Romano. Ang dating bangungot na pinagdaanan ng matanda sa kamay ng mga taong walang utang na loob ay tuluyan ng pinalitan ng ligaya, pag-asa at kapayapaan. Samantala, sina Carding at Marites naman ay nahatulan ng sistensya sa korte para sa mga kasong senior citizen abuse at estapa. Ang perang inakala nilang mapapa sa kanila ng madali ay naging dahilan upang mawala ang kanilang kalayaan. Sa loob ng malamig at madilim na kulungan, araw-araw nilang pinagdudusahan ang kasalanang ginawa nila sa isang walang laban na matanda. Ang kwentong ito ni Matmat at Mang Romano ay nagiiwan ng isang napakahalagang aral sa bawat isa sa atin. Ang ating mga magulang ang nagbigay sa atin ng buhay. Nag-aruga at nagpakahirap noong tayo ay walang laban at walang kakayahan sa mundo. Kapag dumating ang panahon na sila naman ang manghina, maging makakalimutin at maging dependent sa atin, huwag natin silang ituring na pabigat o abala. Ang pag-aalaga sa ating mga magulang sa kanilang pagtanda ay hindi lamang isang tungkulin. Ito ay isang sagradong pagpapakita ng utang na loob at pagmamahal. Bukod dito, mag-ingat din tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan natin ng ating pamilya at ng ating mga pinaghirapang pera. Hindi lahat ng nagpapakita ng mabuti sa harap ay may malinis na layunin sa likod. At para sa mga taong nananamantala at nagmamaltrato sa kapwa, lalo na sa mga senior citizen at walang laban, tandaan natin na walang lihim na hindi nabubunyag. Ang karma at ang batas ay laging nakahanay upang igawad ang hustisya sa mga nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa 5 bahagi ng ating kwento rito sa Tamoxki TV. Sana ay may nakuha kayong magandang aral at inspirasyon mula sa kwentong ito. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong reaksyon at mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang kapupulutan ng aral na mga kwento ng buhay. Hanggang sa muling kwentuhan, mag-iingat po tayong lahat at pagpalain nawa ng may kapal ang inyong buong pamilya. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV.
Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.